Hello po once again. Let's continue our tutorial on the PLC. So, basically, ganito po gumagana yung ating PLC. So, we have input and output. So, sa Delta PLC and usually sa Mitsubishi, yung mga input nila are being represented by the address na X0, X1, and X2. While yung output naman is Y0, Y1, Y2, and so on. So, kinat lang natin yung PLC, but depende po sa PLC kung ganong karami yung input and output. So, in this tutorial, gagawin muna natin yung direct online o yung simple lang muna na start-stop. So, sa first input ng Delta PLC, may makikita tayong SS or sourcing and syncing. So, yung sourcing is positive yung nilalagay natin na supply. So, from the power supply po itong 24 volt DC na positive. So, nagso-support po yung Delta PLC ng sourcing and syncing. So, ibig sabihin pwedeng maglagay ng positive and negative dito na terminal. As long as kapag positive yung pinasok mo, dapat negative po yung sa mga input devices natin. So, in this example, meron tayong dalawang push button. So, ganito po gumagana yung PLC. So, basically, kailangan lang natin i-power yung optocoupler sa loob. So, sa mga hindi po nakakaalam yung optocoupler, ganito po yung symbol niya. Okay, so consist po siya ng LED or light emitting diode and phototransistor. So, yung sinusupply nating voltage coming from the negative and positive is nagsusupply siya sa LED, which is pag umilaw yan dun sa loob, natitrigger niya yung phototransistor. Yung phototransistor, yun yung nagsesend ng signal sa CPU natin to perform logic functions. So, pag tinignan natin dito sa diagram, yung main goal lang talaga natin is masupplyan ng voltahe yung optocoupler. So, for example, pinush natin yung start button. So, mako-complete na yung circuit ng optocoupler. So, on the other side naman po ng PLC natin, doon sa output na area. So, usually meron tayong C0 or common. Sa ibang mga PLC, COM po ito, COM, especially sa Mitsubishi. Common po siya sa lahat. So, yung output device or yung output area natin ng PLC is para lang siyang switch for the relay type. Yung transistor, ganon din, para lang din siyang switching. Pero dito, relay po yung ginagamit. Sa transistor type is transistor po. So, makikita natin dito sa common, nakasupply yung either 220 volts or 24 volts. So, depende po sa klase ng PLC kung ano yung sinusupport niya na voltage. Sa mga Siemens, meron ding 220, meron ding 24 volts. Pero usually dun sa mga S7300, sa mga matataas na module, usually 24 volts lang.
And then sa makikita natin, no, meron tayong switch sa loob na siniswitch ng relay natin. So yung coil ng relay dito sa loob, yung nagsesend ng signal, yung CPU. So depende po sa program na pinasok natin. So pag example dito, switch na yung switch dito sa Y0. So magkakaroon na ng power yung example, yung load natin is lamp. Okay, so depende po yan sa nilagay natin na load. Pwede ring relay, pwede ring lamp, pwede ring magnetic contactor na diretso. Pero usually, yung iba kasi para ma-prolong yung life ng PLC, mas ginagamit nila yung 24 volt dito, and then naglalagay sila ng relay, and then yung relay, yun naman yung magpa-power dun sa magnetic contactor, which is 220 volts na. So pag tiningnan natin yung ladder logic niya, ladder logic program. So ito na yung program sa loob ng PLC. So para lang din siyang ladder diagram ng mga typical natin na direct online. So for example, meron tayo ditong contact, no? So ilalagay natin na address is yung input device natin, kung saan natin nilagay yung input device natin. For example, we have X0 yung address niya. So X0 din yung ilalagay natin dito na address. And then this one is stop button to. Stop push button. So makikita natin yung stop push button is dito siya nakalagay sa X1. So yung address natin sa loob ng program is X1. And then yung coil naman natin o yung load side natin is Y0. So Y0 din yung ilalagay natin na address dito. So mangyayari kasi pag pinindot natin to, pag pinindot natin yung start, iilaw yung lamp natin. Pero pag ni-release natin yung kamay natin, since this is a momentary switch, mag-o-off na rin yung ilaw natin. So usually pag doon sa hardwired na system, yung winawiringan talaga natin yung magnetic contactor, naglalagay tayo ng holding coil doon sa isang normally open na contact. Pero sa PLC, usually hindi na natin winawiringan yun kasi pwede na natin ilagay sa loob ng program. For example, dito yung holding contact natin, i-address lang natin siya sa Y0, which is yung output natin, para kung sakaling gumana na to, mako-close yung contact dito. Pag nirelease man natin yung kamay natin sa X0, continuous pa rin yung supply ng voltage. Dito naman sa stop button, usually hindi na talaga natin kailangan na close contact yung gagamitin natin sa push button, since pwede rin sa loob ng program na i-assign natin siya as close contact. Pero kung sakaling close contact ng push button yung nilagay nyo dito gagawin yung open contact para pag na-detect niya na close na yung contact, magko-close siya dito. So
So that's it. Yung second tutorial natin is kung paano yung wiring sa actual na PLC. Thank you.